Ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation and Cincture, ay isang simbahang Katoliko sa ilalim ng pamumuno ng Order of St. Augustine na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Nakumpleto noong 1607, isa sa pinakamatandang simbahang bato sa bansa. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang makasaysayang kwento, ng isang simbahan na makikita sa loob ng napapaderang lungsod ng Intramuros sa Maynila. Ang San Agustin Church. Pero bago ang lahat, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Noong 1993, itinalaga bilang isang World Heritage Site ng UNESCO, ang San Agustin Church, na isa sa 4 na simbahan sa Pilipinas na itinayo noong panahon ng kolonyal na Espanyol, sa ilalim ng kolektibong pamagat na Baroque Churches of the Philippines. Ito ay pinangalan ng National Historical Landmark ng gobyerno ng Pilipinas noong 1976. Ang simbahan ay matatagpuan sa General Luna Street sa loob ng Intramuros sa Maynila. Ang kasalukuyang istruktura ay ang ikatlong Augustinian na simbahan na itinayo sa lugar. Gawa sa kawayan at nipa, ang istrukturang panrelihiyon na itinayo ng mga Kastila sa isla ng Luzon, na nawasak sa panahon ng pagsalakay ng mga piratang Tsino noong Desyembre taong 1574, at Pebrero taong 1583 naman, sa pamamagitan ng isang sunog na nagmula sa kandila. At sa ikatlong pagkakataon ay nagpasya ang mga Augustinian na muling itayo ang simbahan gamit ang bato, at magtayo ng isang katabing monasteryo. Nagsimula ang konstruksyon noong 1586, gamit ang mga tinabas na batong adobe, na hinukay mula sa Maykawayan, Binangonan at San Mateo Rizal. Ang monasteryo ay natapos noong 1604, at ang simbahan ay formal na idineklara na kumpleto noong 19 ng Enero taong 1607, at pinangalan ng Church of St. Paul of Manila. Nasira ang simbahan noong labanan sa Maynila, na naganap bilang bahagi ng 7 taong digmaan, at inayos noong 1854. Noong 3 ng Hunyo taong 1863, ang pinakamalakas na lindol noong panahong iyon ay tumama sa Maynila na nag-iwan ng malawakang pagkawasak sa lungsod. Kung saan ang simbahan ng San Agustin ang tanging pampublikong gusali, na hindi nasira. Ilang sunod-sunod na malalakas na lindol ang muling tumama sa Maynila noong Hulyo 18 hanggang 20, 1880. Sa pagkakataong ito, ang mga pagyanig ay nag-iwan ng malaking bitak sa silangang Kampanang Tore. Sa kalaunan ay naayos ang bitak, ngunit ang kaliwang bahagi ng tore ay permanenteng inalis dahil na din sa matinding pagkasira, at ang pundasyon na lamang ang natitira ngayon. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones noong 2 digmaang pandaigdig, ang simbahan ay naging isang kampong piitan. Inalis ng mga sundalong Hapones ang ibabang bahagi ng kanang pintuan sa harap ng simbahan, at inilagay ang mga sandbag na ginawang pansamantalang poste ng machine gun, sa mga huling araw ng labanan sa Maynila. Isa lamang sa 7 simbahan ng Intramuros ang San Agustin, ang nakaligtas sa pagpapatag ng pinagsanib na puwersa ng lupa ng mga Amerikano, at Pilipino noong Mayo taong 1945. Habang ang simbahan ay nagtamo ng pinsala sa bubong nito, ang katabing monasteryo ay ganap na nawasak. Noong 1970s,
Ang monasteryo ay itinayong muli bilang isang museo. Ang simbahan ay inayos noong 2013, na ang makulay na harapan nito, ay pinalitan ng isang tahimik na kulay bato. Ang San Agustin Church ay nakapattern sa ilan sa mga kahanga-hangang templo, na itinayo ng mga Augustinian sa Mexico. Ang kasalukuyang edifisyo ay itinayo noong 1587, at natapos kasama ang monasteryo, noong 1604. Ang loob ng simbahan ay naglalaman ng ilang natatanging katangian ng arkitektura. Ang gitnang nabe ng simbahan ay nasa tuktok ng isang barrel vault, o tinatawag ding bobeda, o media kanya, na pinaghiwalay ng mga pader at naghahati ang nabe sa 6 na seksyon. Ang simbahan ay kinikilala bilang isa sa ilang mga istruktura sa Pilipinas na itinayo gamit ang tunay na barrel vaulting. Ang isang natatanging tampok ng istrukturang pangloob ay ang mga serye ng mga kapilya na naglinya sa magkabilang panig ng nabe. Ito ay orihinal na 14 na crypto-collateral na kapilya, 7 sa magkabilang gilid ng nabe. Ang mga pader na naghihiwalay sa mga kapilya na ito ay nagsisilbing mga sandigan o mga suporta sa istruktura, sa parehong paraan tulad ng one-filer, o mga haligi sa dingding ng mga simbahang German Baroque. Isa pang natatanging tampok, ay ang direkta sa itaas ng narthex o pasukan ng simbahan ay ang maningning na choir loft. Ito ay sinusuportahan ng 2 elliptical stone arches, na mapupuntahan sa pamamagitan ng anti-choir sa silangang koridor ng katabing kumbento monasteryo. Ang choir loft ay kapansin-pansin sa 68 nitong inukit na molabe stalls na may pinong inlay, na ginawa noong 1606, at ang nananatili nitong gawa sa kahoy na nara, kasama ang rehas na kahoy nito. Nagtatampok din ang choir loft ng isang malaking, sculptural lector na na-import mula sa Macau noong 1731. Ang napakalaking istruktura ng simbahan ay na-highlight sa pamamagitan ng symmetria, at ningning ng mga interior na ipininta ng 2 Italyano, na nagtagumpay sa paggawa ng Trompe-l'œil, noong 1875. Para isagawa ang makatutuhanang imahe. Kasama sa mga motif ng kanilang neoclassical revival style ang mga wreath, cornucopias, festoons, florets, at mga Kristiyanong simbolo at personae. Maraming lokal at dayuhan na turista ang bumibisita dito, hindi lamang para manalangin, kung hindi para masilayan din ang kagandahan ng istruktura nito mula sa labas hanggang sa loob ng simbahan. Nasa kanang bahagi naman ng harapan ng simbahan matatagpuan ang monasteryo, na ginawang museum, na ating tatalakayin sa ikalawang bahagi ng ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento mga ka-travel. Maraming salamat, hanggang sa muli.